Ano nga ba? Ba't tayo nandito? Ano nga ba nangyayari sa atin? Bakit tayo nandito? Ba, isa pang tanong na ng sila, isang tanong pa rin ng isang silablo. Bakit? Anong tanong mo ba tayo narito? Mm. Ay hindi bagat nagkausap tayo na sabi natin, tayo umuwi ka na nene. Pumunta muna tayo doon. Mm. Eh kung hindi na kami matagal-tagal na rin hindi nakaka-uwi rito, sabi ko, sige tayo. Ayun. Mm. Gusto niyo pumunta rito? O, Nasaan kayo noon? Ah, Nasaan kayo noon? sa Pilipinas. Sinong kasama? Nung umuwi ka dito, kayo ng dalawa? Alin? Kayo lang dalawa nagpunta rito? Oo. Bakit ganyan ang mga tanong niyo? Parang ngayon ko lang narinig yung mga tanong niyo. Hindi. Nakakasama tayong dalawa. Na tayo lang dalawa. Ang alin? Papunta rito. Ay, di ka na tayo pumunta rito, kita lang ang dalawa. Wala tayong kasama. Wala. Totoo yun? Siguro, baka ganoon. Bakit? Kahit- Wala. Nasaan ang memory mo? Makakasya tayong papunta rito no wala tayong kasama. Talaga naman, lagi tayo napunta rito, walang kasama. Kaya lang tayo may makasama, naghahanap ka na kasamang pauwi. Pag pauwi. Ba, ewan ko, ako pero maayos pa ang pag-iisip ko. Nalilimutan ko yan. Maayos pa ang pag-iisip ko. Ito, nanay. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't ikay nagkakaganyan. Ba? Totoo yun, Rico? Sino ay nakakapaglakad kayo? Kaya niyo pa maglakad? Eh, kung gano'ng karami ang lalakarin. Ba, layo nung nilakad yung yun mula paglabas ng eroplano hanggang sa exit ng airport. Nalakad niyo yun? Parang natatandaan ko hindi makalakad yan ata. Noon. Sakay naman tayo Titingnan ako kung Hindi, parang hindi marirecall niya eh, tatay. makalakad-lakad Ano sila eh. Parang ito hindi Paunti-unti, makalakad-lakad. pabago-bago mga isip. Siguro nga hindi ako makalakad-lakad, pero nakakalakad. Oo. Ngayon, pag umuwi tayo ng Philippines, baka tayo hindi na bumalik. Bakit naman? May ganda ako eh. Ano magagawin sa Kalamba? Sa biyahe. Ano magagawin sa Kalamba? Ay, saan man magpunta, wala ka namang ginagawa eh. Yeah, lalo na dito. Araw-araw tulog ka. Wala kang ginawa kundi matulog. Araw-araw tulog ka. Oo. Walang oras kang gigising ka ng pagkakain tayo. Pag may merienda, breakfast, tanghalian, merienda, hapunan, tapos may breakfast. Yun lang kayo gising, pero pagkakain nyo, ang hirap, bigla kayong higa na agad. Ganon din ang ginagawa nyo sa Kalamba. Pag nasa Kalamba kayo, ganon din kayo. Minsan naiisip ko, ito ng panahong ito ko naiisip yun. Iba ang buhay namin ng tatay mo ngayon kaysa ang buhay namin noon. Ngayon, maginhawa ang kalagayan namin. Hindi kami nagtatrabaho, pero kumakain. Nung nandun kami, may talaga namang ang isang araw na mawalay na hindi kami makapagtrabaho malaking kakulangan. Dahil yung trabaho namin kailangan araw-araw gawin namin. Anong trabaho yun? Ay naku, napakarami kami ginagawa doon. Sa Kalamba? Sa Kalamba?
Oo. Dito sa Amerika, nagtrabaho kayo. At Dito sa Amerika, nagtrabaho kayo. ngayon hindi. Noon meron. Anong trabaho nyo noon? Noon, Aha. naging kahera ako. Mhm. Ang tatay? O, kahera din. Mhm. Oh. Nung maglaon, hindi ko malaman kung bakit kami umalis na sa pagkakaha. Mm. Nagplanong pauwi. Magre-retire na yata kayo noon. Ha? Nag-retire na kayo noon. 65 Pwede. na, 65 or 66 na kayo noon. Retired. Yun, doon na kayo tumigil sa Kalamba noon. Kaya, Oo, tatandaan ko yung pagkakapag-retired ko. Kasabay na kasabay ko na mag-retired. Si Elisa, sino yun? asawa ni Wilson. Sabay kayo retired. Alin? Sabay pala kayo nag-retired noon ni Ate Lisa, ni Ate Meg. Uuwi. Mm. Dahil kami uuwi. Hindi may kahit mag-retired sa aming trabaho, bumalik man ako, tatanggapin naman ako. Ngayon, bumalik ako, tatanggapin ako doon. Tatanggapin kayo? Ha? Tatanggapin kayo kung, Oo. tatanggapin Tatanggapin ako. Kailan lang nakita ko, ba't ayaw ko pa bumalik. Sige. Good record ako wala akong... Ang tatay? Ha? Ang tatay? Wala na yun. Gusto niyo pa bumalik sa trabaho? Hindi niyo, tay? Hindi na. Tanda na eh. Gusto niyo? Retired na eh. Ayaw na yung magtrabaho. Oo. Ito pa saging. Prito na saging. Prito ko na lang si Cora. Dahil naman doon. Ayun, lagyan natin iba dyan. Ano naman naging trabaho niyo sa Kalamba? Ako? Wala. Anong meron kayo? Tahian. Tahian. Sa stray. Yun ang business. Nag-business kayo. Anong pangalan ng tahian nyo? Natin? Rickson. 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 Yun. Bakit Rickson? Bakit Rickson? Wala kami magandang pangalan mo. Hindi yun Nagkabit namin ang pangalan yun ni Rico. Rico Saka ni Wilson. Wilson. Pangalan ko sa ni Wilson. Ayun, Rick. Yung son, Wilson. Galing, ano? Tapos, ginaglaon, isang taon yata. Dumating na tao, ang kausap. Siya kung pagdating, sabi, Len, hahabla ka raw nito, ng mga ito. Bakit? Ang galit agad ako. Bakit? Bakit nyo daw ginagamit ang pangalan Rickson? Bakit nyo gagamitin yung pangalan niya ng anak ko? Anong ibig ko sabihin? Meron Rickson pala dun sa binyang. Sabi niya meron din, Rickson. Oo, yung Rickson na yun, hindi ko naman nakakita yun. Pero may nagpunta sa amin, parang pinatitigil ang pangalan ng Rickson dahil hindi pangalan nila. Tailoring din. Tailoring din.
wala ako noon eh. Nasa lab, maya-maya ng konti, dumating ako. Sabi niya, Helen, ito, may pinaplano sa atin na ano yun. Bakit daw natin ginagamit ang Rexon? Ay, kanila daw yun. At sino may sabi sa yung kanya yun? Naintindihan mo yung sinasabi mo? Ay, galit agad ako. Naintindihan mo ka ako sinasabi mo? Alam mo baka kung saan galing ang Rexon? Pangalan niya ng dalawang anak ko, Rico at si Wilson. Kinuha ko namin ang kaputol, pinagsama namin. Kaya ngayon, nag-Rexon. Ngayon, sasabihin mo, iyo, kayo, saan nyo kinuha ang inyo? Baka yan basta na nakaganon. Parang bagang tinatanggap niya yung, sa klase ng kilos niya parang tinatanggap niya na kami nga ay nakisali doon sa pangalan nila. Hindi naman namin alam na may Rexon pala doon. Ay, ang Rexon yan, ang tagal namin pag-usapan kung anong magandang pangalan. Marami na kaming tanggap na tahe, walang etiketa. Ganun ba? Nagpapasya kayo ng walang etiketa? Di ngayon, nag-usap kami, ano kaya magandang pangalan nilagay niya? Kung ano nung pangalan ang indala sinusulat niyan. Napag-usapan namin na pagkabitin natin si Enrico at saka si Wilson. Para maganda ka akong tunog, para ka akong Amerika. Rexon. Amerika yun son. Ang dahil nga nahihilig sa pangalan namin. Walang nakuha yung... Wala nga namang nagawa ng ganun. Wala nga namang may pangalan sa atin na ano Kung ano nung pangalan lalagay nila. Ay ako, sabi nga nung iba, kung saan daw namin minana yung Rexon. Sabi ko, bakit? Ay gano'n niya sabi niya, yung daw sa kanila, meron Rexon. Ito ang unang nakausap Ay kung ako ang unang nakausap noon, baka pinandilatan ko siya. Ay sabi ko, bakit? Bakit lang natin ginagamit ang pangalan Rexon? O yun kung gamitin ko pangalan niya ng anak ko. Ay sigaw na agad ako. Sabi, ay kung gamitin ko yan, yung pangalan niya ng anak ko. Ang pangalan ko, isang Enrico at isang Wilson. Kinuha ko ng dalawang pangalan yun. Ano sasabihin yung pangalan niya? Anong malay ko kung anong pangalan ng ginagamit nyo na Rexon? Anong malay kong may Rexon doon sa lintik na lugar niyo yun? Galit agad ako. Ako yung pagbibintangan ako ko. Ang sabi dyan siya, di ako iaalis na at sabihin nyo lang sa inyo mananahe, pag ayusin ang tahe. Ay nako, kung ayos ang pag-uusapan, dalhin mo rito ang tahi mo at pakikita ko sa inyo ang tahi ng mga mananahe ko. Dalhin mo rito. Ganun pa sinabi sa inyo, ha? Oo. Opo? Pag ayusin daw ang tahi. Ang quality ng tahe. Para hindi sila madamay sa mali. Kung maganda naman, edi damay din sila. Sabi ko, sapol ka ako, maayos yung tahi ng aking mananahe. Kung ang inyo ako hindi ayos, pag uwi mo, ipaayos mo. Ako'y huwag niyang bibintang-bintangan ng kung anong kalokohan. Lalo na ako'y bibiglain at ako'y nasa katuwiran. Ay naku, manda ka sa akin. Pag wala naman ako nang dumating ito ang kausap Helen, bakit daw natin ginagamit na Rexon? Ano ibig sabihin bakit? Yado doon pa yung mama. Anong ibig sabihin bakit ko ginagamit na Rexon? Kasi huwi pangalan niya ng sastre namin Paano pa kayo ang sastre nyo? Yung pangalan ng Rexon, pangalan niya ng dalawa kong anak. Ano ngayon? Bakit ang pangalan ng anak kong isa, Enrico. Yung isa, Wilson. Kaya kinuha ko dalawang putol ng Rexon. Kaya yung pangalan niya ng dalawa kong anak. Ano sabi mo kinuha? Pinakalaman ko, anong malay ko kung kayo may Rexon doon? Ang sasabihin niyo, pupuntahan niyo ko rito at sasabihin niyo bakit ko ginagamit ang inyong pangalan. Aba, baka kayo nabibigla lamang.
Hindi umalis yung mama na hindi nakakibuhay. Putang ina yan. Oo eh. Eh, Siguro baka siguro nung mama, pagdating sa kanila eh, baka sabi, napahiya lang ako eh. Abay, tunay namang, ano bang malay ko ako ng pangalan ninyo sa Rickson pala. Hindi naman ako nakakarating sa lugar nyo. Ay, Binyang. Hindi ko man nararating yung lugar nyo eh. Ay, iyang kako. Pangalan niya ng anak ko. Yung isang pangalan ng anak ko, Enrico. Yun naman isang pangalan na ako, Wilson. Kung Enrico ang papangalan, Tagalog naman ka ako. Yun namang isa, mali din. Kaya ang ginawa na niyan, Mr. ko, pinutol niya yung isa, Rick, yung isa, Son. Kaya naging Rickson. Bago nga sasabihin ninyo, pinakikailaman ko ang pangalan ninyo. tatlo kami noon. Inaisip kung ano yung mga pangalan. Wala kaming karatula. Eh sabi na magpapatahi, bakit wala kayong pangalan? Bakit walang nakalagay na etiketa? Nga, tama naman. Kailangan nga naman yung pinatahin nila ay may etiketa. Eh naisip namin magpagawa ng pangalan. Ang pinagawang pangalan ay Rickson nga, pero sulat lamang. Hindi ayos. Sabi ni paring Oring eh, pagandahin ninyo, kung maaari yung Rickson, yung K, mahaba, yung mataas. Sa letrang Rickson, yung mismong K, medyo itaas yung letra ng K. Yun ang pangalan sabi. Kaya nung maging Rickson yung aming yun, ba, marami na papatingin at Rickson. Iba. Hindi, ibig sabihin ilan na kami magkakapatid noon. Na si Snorel lang na anak niyo na. Si Noriel. Oo naman. Anak ko na si Obet eh. Anak ko na si Obet nung tayo magsastray. Hindi pa. Hindi ko naman tandaan. Ba? Ewan ko ba? Si Obet na lang ang bunso ko noon. O ay ba't hindi nyo sinama yung pangalan nila Noriel sa kanyo? Paano pang ilalagay Ang haba noon. Paano pang may kakabit mo doon?